Pause muna tayo sa usapang politika. Balik tayo sa usapang showbiz. Yan, usapang love team tayo. Or screen romantic couple. Talagang wala akong pakialam sa Pinoy showbiz. Bilang isang typical na middle-aged working career person, tulad din ako ng normal na naghahanap ng pagkakabalaan. Nagkataon lang na mas pinili ko ang gaming at panonood ng foreign movies and series at anime at paglalaro ng computer games. Naalala ko lang din dahil way back in early 2015 or specifically early 2010s, nagkataon na maaring meron kang kakilala na may mga kababaihan o kabataan na nagustuhan ang tambalan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, also known as Katniel. Di ko sure kung 2011 or 2012 nagsimula ang love team nito sa teleserye na Princess and I. At after nito, I got to believe. Siguro, kung meron kang nakakabatang kapatid na babae or pinsang babae or kakilala na friend mo na babae, lagi silang merong sinasabi na G2B na. Tapos, laging ang bukang bibig ng mga fans ay lagi daw trending sa Twitter ang bawat episode ng Got to Believe. Pero in fairness, magaling umacting si Catherine at kailangan pa mag-improve si Daniel sa kanyang acting skill. Pero undeniable talaga, wapings talaga si Daniel Padilla. Pero mag-trending or not, wala talaga akong pakialam. Pero dati, medyo nagkaroon ako ng pakialam dahil sa isang trailer ng next chapter ng G2B. May additional na karakter sa katauhan ni Liza Soberano na para sa akin at sa sarili kong opinion, siya ang pinakamagandang babae na nakita ko after nila Christine Hermosa at Marian Rivera. Kasi, naalala ko dati, may isang episode sa morning show ni Miss Chris Aquino na guest sila Dingdong Dantes at Bea Alonso. Kasama din si Ricky Hill at doon ko nakita ang beauty ni Liza Soberano. Kaya medyo hoping ako na sa mga susunod na project, magkaroon siya ng lead role. Ganon din kay Enrique Hill. Sa sarili kong opinion, mapabida man o hindi, si Enrique Hill ay isang versatile actor at deserve niya ang maging lead sa isang teleserye. Kaya kahit di ako nanonood ng TV, naging curious ako sa trailer ng bago nilang teleserye at ito nga ang nababas. In forever. Ang bongga ng ani ngayon! Ang bumula ng strawberries! All you need to do is to take the first step. Magandang ani! Bonita Rose! Mabisin ko! To jump into the unknown. Sigurado ako mabebenta namin lahat to. Nanaginip ako kagabi. May isang kabang gintong bumagsak mula sa langit na nasalubong. Sasaluhin ko ng buong puso! Because sometimes you don't fall in love. Sometimes love falls for you. Ay, napo! Babang! Okay ka lang? Gising! Patay! Galing ka na sa langit yan eh. Marunong ako magmatumat. Parang ang buwan niya pala, hininga mo. Magbayad ka na. Ano ba bayaran ko? Mga paninda ko ho, lahat papaktabakan mo. Ako? O hindi, ako. Anong pangalan mo, Superman? Sander. Punta na yung magulang mo, kakausapin ko. Sa Cebu. Tapos dito ka bumagsak. Wow, ang galing. Wala kang pera. Ilabas mo na. Ilabas mo na. Wala nga akong pera eh. Ikaw na nakikita nyo. Ito na yun. Sakto. Hindi ho ba dapat lang na obligahin din natin siyang bayaran tayo? Seryoso kayo? Dito talaga? Mukhang illegal detention to eh. Bonita Rose, kain na. Bonita. Ang baboy mo yung pagkain, ako wala. Kung gusto mo, hati na lang kayo ni Bonita. In a love story of two people from two different worlds. Grabe talaga yaman mo. Paampo naman ako. Ikaw lang ang nag-iisang apo. Ikaw lang ang dapat magmana ng Hotel Grande. Uy!
Sander, what are you doing? Kailan mo ba matututunan irespeto ang pangalan ko? Asan na yun? Manang Konching, adan nakita mga lalaki na naka-short pogi. Pwede na. Sagana kan! Ate, pera mo! Nung maabutan ka kita! Yeah! How can the heart tell that someone must be the one? For anyone who has loved the first time, one always believes it is bound to last a lifetime. Forevermore. At last, magiging lead na si Liza Soberano sa bagong teleserye ng ABS-CBN na ang title ay Forevermore. At magiging partner niya si Enrique Hill. Ito lang talaga ang love team na kahit papano ay talagang naging curious ako. Sa galing umakting ni Enrique Hill at stunning beauty ni Liza Soberano. Pero for connection lang ha, di talaga ako tutok sa bawat episode ng Forevermore. Aware lang talaga ako existing ang teleserye nila sa TV. At kung pamipiliin ako sa panonood ng One Piece or Forevermore, One Piece ang priority ko. Gusto ko lang lagi i-remind, di talaga ako avid pa ng local produced teleserye natin. Sabihin nyo na unpatriotic ito. Pero ganoon talaga eh. Pero medyo napansin ko lang na paulit-ulit, recycled lang ang nagiging story. May mayaman, may mahirap, may pundito, at di tunay na anak, at marami pang story plot na talaga namang naging predictable. Pero pagdating sa Forevermore, nagkaroon ako ng exception. Nagsimula ang Forevermore noong 2014 at talaga namang maraming nagsasabi mataas ang rating. Maganda daw ang chemistry ni Liza at Enrique. At kapanapanabik ang bawat episode. May pagkakataon pa nga sa sobrang sikat ng teleserye na ito, naging tourist attraction ang set ng teleserye nila. Dahil sa teleseryeng Forevermore, naging tourist spot na po talaga ngayon ang lugar na kung saan sila nagsushooting ng Forevermore. Eto, panoorin natin mga kapamilya. Kalahating oras mula sa Baguio City proper ay matatagpuan ang pinakabagong tourist attraction sa Tuba Benguet, ang Sitio Pungayan o mas kilala ngayon bilang Sitio La Presa. Ito na siguro ang pinakasikat na sitio ngayon dahil dito nagsushooting ang hit teleseryeng Forevermore. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. Ang Sitio Pungayan o La Presa ay bahagi ng Mount Santo Tomas sa Benguet. Pero di alintana ng mga turista ang taas-babang lakarin. Masulyapan lang ang bahay ni na Agnes. At para sulit ang pagod sa paglalakad, kanya-kanyang labasan ng selfie stick ang mga turista. Dinayo ko itong La Presa para maramdaman ko yung fever. Forevermore. Sabay sa pagsikat ng teleserye ang pagbabago ng pamumuhay ng mga taga-Sitio Pungayan. Nagsulputan na rin parang kabute ang mga souvenir shops at mga kainan. Kita ninyo kung ano yung mga epektong mga produkto na nalalagay doon. Kultura doon na naibibigay ng Forevermore na yan. Nakita nyo na nagdagsaan ng mga tao, ng mga local community at sila ay nagtitinda ng kung ano-ano para sa livelihood activity naman nila. May iba't ibang La Presa souvenir items din na mabibili dito. Tulad ng La Presa t-shirts, Forevermore mugs, ang La Presa strawberry, at meron pang La Presa pili nuts. Bandang ani! Kaya para sa mga taga-Sitio Pungayan, matapos man ang teleseryeng Forevermore ay siguradong hindi na mabubura at forever na din ang kanilang kontribusyon sa turismo at kabuhayan ng mga taga-Benguet. Thought I would be right for you. I just can't. Pero noong 2015, nagbago ang lahat. Sa mga nag-tweet sa problem of the day.
tuog kau, bukan tangan dia aku bagi tau. Ni, tumben kaki ni singgah kamu ke kau. Das. Ala! Alaya, yan ako conscious ka kay Alden! Alaya! Unexpected and unscripted. Nagkaroon ng accidental love team na may ibang mga tao na sobrang exaggerated. Itong love team na to ang nagpatob sa love team na namamayagpag sa kasabayan nila. Kung pag-uusapan ng trending sa Twitter, ganoon din ang naging achievement ng love team ng Aldab. Hanggang dito na lang ang video ko na to. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, paki-like naman itong video at pa-subscribe naman po. Salamat po sa panonood.